Meron kaming CELPIP or English test. Listening test instructions. Kinakabahan ako sa listening ko, man. Ang hirap ng reading. At sana makuha namin ang aming inaasam na score para mas mapabilis ang aming permanent residence application. Eto na siya, lumabas na agad yung result. Aking CELPIP result, ayan. Kung sakali, pwede namin magamit yung English test niya sa ibang mga application for PR. What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. May 3 ngayon, boys and girls, at 8:30 ng umaga. At 11 degrees ngayon, napakaganda ng weather. Pupunta kami ngayon, boys and girls, sa Edmonton kasi Sabado ngayon, tapos bukas Sunday ay meron kaming CELPIP or English test. So after nito, ito na lang yung kulang kasi na-expire yung English test ko, diba? So finally, makakapag-exam na ako and sinama na namin si Ona para kung sakali, pwede namin magamit yung English test niya sa ibang mga application for PR. So yun, tara, samahan nyo kami ngayon, boys and girls. At sana makuha namin ang aming inaasam na score para mas mapabilis ang aming permanent residence application. Okay, boys and girls, familiar ba sa inyo yung lugar na to? Welcome back, Randy Boy, C.Y. Baker. Ang area ni na Kuya Julio at Ate Gigi. Kamustahin natin sila, boys and girls. Ako po. It's kami! Yeah! Kuya Julio! Kamusta? Hindi na ako nagluto! Pasok to! At ako lang yung nagbibihis pa! Ayun, ngayon lang ulit makakakain ng Boston Pizza, boys and girls. Kami? Ano kuya? Ako na? Ikaw na? Yeah. May video eh. Thank you. Thank you. Ubus oh. Salamat po, busog. Ayan. Salamat bossing. Muha chup chup. Dahil masarap ang weather. Dahil mainit ang weather, boys and girls. Pagkoko muna. Yeah, let's go. Okay kuya. Nako. Maraming salamat to sa inyo. Walang problema, anytime. Anytime, yun. Thank you so much po, Kuya Julio. Pagbalik natin May take-out pa, oh. may take out to. Pagbalik namin, sabi ni Ate Jid, kaya naman daw pupunta sa amin. Oo, walang Sa Rocky problema. Ayun, boys and girls, hindi kami mga ateist na hindi dumaan dito sa isang artista na kakilala namin dito sa Edmonton. Talaga nga naman. Ayan na, si Ate Jid. Ate G! Yeah, kamusta? Actually, pareha sila ni Ona. Pagpasok nga ni Ona rito, na-miss daw niya yung mood. Yeah, sabi niya parehas pala rito sa Spruce Grove. Isa lang talaga ang Ano, kamusta ang aming foreigner na tita? Okay, boys and girls, after natin kina Kuya Julio at Ate G pumasyal, dito naman tayo kay Nanay Lerma and Papa G. So, dito kami mag-spend ng overnight para bukas maaga kami dito sa Edmonton sa aming exam. Yan, sakto na sa likod natin sila. Ayan, we're here. Hi, Nay! Yan, at salamat po sa pagpapatuloy namin sa amin dito. Ayan, mag-start na mag-review. Listening test instructions. There are 6 parts in the listening test. Practice question. There is 1 practice question. So 7 PM na dito, boys and girls, at kita nyo naman, ganda. Magdi-dinner na kami. Eto, dito daw kami magdi-dinner. Ayan. Well, thank you Papa G for having us. Thank you so much. You're Always very welcome here. Come Bring the again. kids. Yeah. Bless you with more stuff. Amen.
That's it, boys and girls. Hi, Randy boy! It's your boy. It's your boy! Randy boy! Alright, thank you for having us, guys. Yeah, there we go. Thank you so much. Okay, bye-bye, guys. Ito na kami, boys and girls. This is it. Exam day today. Ang oras ay 7:48 at 6 degrees ang weather. May 4. Thank you ulit kay Papagi and Nanay Lerma for having us and to spend a night with them. Nako, nakakatuwa, no? Yung mga kwentuhan namin, yung sharing, at syempre kita mo naman puno yung aking backload, yung aking likod. Yeah. So another blessings from them and from the Lord. So ngayon naman ay gawin na natin ang ating pinaka main goal, boys and girls, which is to have an English test or CELPIP, and then sana makuha namin yung aming inaasab na score para sa application ng aming permanent residency. Yan. Ayun o, downtown na, boys and girls. Mga green na, mga puno dito sa Edmonton. Dito pala to sa 109 Street, boys and girls, no? Yung aming exam ni Ona. Malapit siya sa Rogers Place at sa Nate. Yan na naman yung mga bus sa Edmonton na nakakamiss. So nagbayad na lang kami ng parking lot dito. Iwilang mamayang alas 5 ng hapon. Ito na kami. Nalakad na kami ni Ona. So ayun yung Rogers Place. At ito yung university. Nandito kami. Bits Testing Center. And punta na kami sa office. Dito daw kami. Bye. Kamusta? Masa kanina? Anong balita? So ayun, katatapos lang namin, boys and girls. Actually, nauna ako ng 15 minutes kay Ona yata, or 10 minutes. Hindi naman ganun katagal. Kinakabahan ako sa listening ko, man. Ang hirap ng reading. Ako naman nadalian sa reading ngayon. Hindi ko alam pero baliktad, boys and girls, kasi confident ako sa listening nung nagpa-practice kami, and nabaliktad siya ngayon. Parang sa listening ako nahirapan, sa reading ako nadalian kasi madali lang yung context na napunta sa akin. Sa'yo naman, pero sagutan mo lahat. Oo. Ang mahalaga doon, boys and girls, feel upon mo lahat kasi sa hindi mo siya masagutan, at least makachamba amal lang, di ba? Ayun. Maghula ka na kung di ba sagot. Nakatapos din kami. Uy, asan ba yun? Ito ba yun? Nga dito. Ay, Diyos ko Lord. May exam pa kasi, boys and girls, no? Ng mga English test. Well, sana, boys and girls, makakuha kami, ako, at least ng 5. Set 5. 5 ba? Or Oo, 7? set 5. CLB 5? Dapat? Or 7? CLB 5 yung minimum. Oo. Ba't kaya busina na busina si Kuya? Anong meron? What's the problem? Ngayon ako nakadinig ng pati ako napapa-English, what's the problem? Hindi, ibig sabihin, at least 5 ako. Pero ang ine-aim ko, boys and girls, 7 or 8, no? Tingnan natin, sana makuha natin yung score natin. And si Ona naman, boys and girls, kasi para isama namin sa express entry yung application, and kailangan kaya ng exam din siya ng English test kasi may additional points yun. Siya naman wala namang required na points, pero mas mataas kasi ang English test, mas maganda yung score mo, no, boys and girls. And sana makuha namin. So hanap tayo ng kakainan, lunch. Dito kami ngayon, boys and girls, ni Ona Girls sa Seafood City. Kumakain siya ng ginataang mais. Ito ay dinuguan, rice. Ako naman bangus. Tapos may pork barbecue kami rito, tsaka chicken barbecue. Kasama na yung take out sa mga bata. Ayan. After exam, kain na.
nakapag-lunch na kami, boys and girls, at andito na kami sa Spruce Grove para umattend ng Sunday service. Sakto Sunday naman ngayon. Pagkatapos ng English test namin talaga, ang plano namin is pumunta rito para makapag-church. At ayun, makapagkita ulit sa mga Church of Yeshua. Welcome everyone and those who are joining us online. Thank you for joining us and we are so glad that you're here with us worshiping the Lord. Okay, boys and girls, no, after church, syempre banding naman tayo ulit at kasama natin ang mga taga Church of Yeshua. Hello! Dito kami kina Kuya Bernard as always. Kay ate, hi ate. Ayan, okay. Maraming salamat, boys and girls. Ay, hindi pa pala ito natatapos dahil idudugtong ko dito yung result ng aming self-pip exam. At sana makuha namin ang inaasam namin na score. Okay? Okay, boys and girls. Lumabas na ang ating English test result. Self-pip po yung tinest ko, no? Nakakatawa kasi, oy, by the way, ang oras nga pala ngayon ay 10 AM. Kakahatid lang natin kay Ate Rain sa school. And ang weather ngayon ay 12 degrees. Napakaganda, boys and girls. May 13, katatapos lang ng election sa Pilipinas. Nanonood pa ako kanina umaga ng mga resulta, ng mga nanalo. Congratulations po. At sa mga hindi naman pinalad, better luck next time, ika nga. Pero bago ang lahat, ayan na nga, score reveal tayo, boys and girls. Nakakatawa pa kasi gusto ko sana gumawa ng reaction vlog, no? Dun sa, talaga promise, gusto ko gumawa ng reaction vlog. Kaya nung nabasa ko kanina pagising ko ng umaga 7 AM, nung ihahatid ko na si Ona Girl, may nabasa ako sa cellphone ko na your self-pip, ito papakita ko. Ayan, yan yung screenshot, no? 6 AM yan. Tapos sabi ko kay Ona, lumabas na yung result. Sabi niya, buksan mo na. Kasi akala ko bubuksan ko sa internet. Sabi ko, hindi, mamaya na paghatid ko sa'yo. Tapos pagbalik ko naman sa bahay, naisip ko gumawa ng reaction vlog. So ang ginawa ko, linis muna ako sa bahay, naghugas, luto, nagsaing lang naman, hindi naman ako luto ng ulam. Ngayon, nang bubuksan ko na, at akala ko link lang yung message, no? Yung text sa akin ay link lang. Hindi pala, boys and girls. Pagbukas ko nung aking English test message o yung nag-text sa akin, eto na siya, lumabas na agad yung result. Ayan. Hindi na tuloy ako nakagawa ng reaction vlog, no? Boys and girls. Pero syempre, thank you Lord dahil maganda naman yung nakuha nating result. Kaso nga lang, ang ine-aim natin, ang pinakamababa sana ay 7. Kaso nga lang, medyo nalito talaga ako at hindi ako ganun ka-confident sa listening ko. Actually, overconfident ako sa listening ko. Kasi bakit? Dahil yun yung nakuha kong mataas last time sa IELTS, yung listening. So sabi ko, kaya ko rin yung listening ng self-pip. Kaso nga lang, nagkaroon ako ng confusion kasi binigyan nila ako ng bibigyan nila ng papel at ballpen sa bago mag-start ng listening exam. And sabi nila mas madali daw pagka papakinggan mo tapos ililista mo. Ako, boys and girls, nagpa-practice ako ng listening. Pinakikinggan ko lang siya tapos sa end saka ako siya sinasagutan, hindi na ako naglilista. So yung mga first 10 questions naglista ako. And mas lalo ako nalito. Tapos lagi ako inaabutan ng 3 seconds time, na last 3 seconds time bago ko makapili ng sagot. So tinigil ko na yon. Kaso nga lang, feeling ko dun yung huli na yung lahat. Kaya yan yung nakuha kong score. Sa reading naman, talagang gusto kong ma-improve yung reading ko. Pero okay na rin naman yung score natin. Iniintay na lang natin yung result nung kay Ona Girl, boys and girls. At sana lumabas na rin ngayon. Nga pala, inaabot ito ng 8 days ba? Kasi last week pa kami, kaya medyo late na tong vlog na to, no? Kasi inintay ko yung resulta para isang pagsama-sama na agad. So ito yung nangyari doon sa English test namin. At ang masasabi ko, boys and girls, no, kailangan talaga ng panahon na mag-review. Hindi basta-basta sasaba ka na lang kahit nakapag-English test na ako before. Kasi nangyari sa akin,
3 days before na lang ako nag-review. Dapat pala much more than 3 days. Dapat at least 2 weeks before man lang. Mas maganda kasi, or 1 month. Mas maganda kasi yung gagawin mo siya paulit-ulit, yung exam, yung test. Kasi may sample test dun sa Cellpip website. Kailangan gawin mo siya. Yun yung ma-advise ko para makuha mo yung magandang score. Tapos magplano ka kung ano yung pwede mo na siyang i-letterhead sa writing, sa reading, kung ano yung pwede mong gawing advice, or kung sakali may mga picture, ipapaliwanag mo yung picture, ganon. So mag-pop up ka na sa mind mo para makuha mo yung desired na score mo, boys and girls. Ayan, salamat ulit sa mga prayers. Kasi before ako mag-exam, syempre humingi ako ng mga prayers sa mga kakilala natin na sana bukod dun sa pagre-review natin, syempre i-guide pa rin yung mind natin tsaka yung heart dun sa exam natin. So ito yung resulta, boys and girls, ng ating English Cellpip exam. Magtuloy-tuloy na yung aming application para maging permanent residence dito sa Canada, or permanent resident dito sa Canada. At syempre sa inyo, boys and girls, na mga nanonood at sumusuporta po sa channel natin, pakisama na rin po sa prayer yung papel namin ni Ona Girl at yung buong pamilya namin. At syempre sa lahat ng mga temporary foreign workers dito, na sana ay i-guide or samahan lagi ni Lord yung aming mga application dito sa pakikipaglaban dito sa Canada. Again, don't forget to like, share, and subscribe sa Randy Boy channel natin. At hanggang dito na lang, boys and girls. Ingat kayo lagi. Bye. God bless.